Okay guys, good morning. Ayan, pang ilang days na po tayo ngayon namamatay ng baboy po. So lahat po ng inahin at birds ko po wala na. So nag-start na ulit sa mga fattenings po natin na namamatay at saka mga biik po. So parang uubusin na talaga lahat guys ng baboy ko dito. So pakikita ko po sa inyo yung laman po ng backyard piggery natin guys, na dating sobrang maingay, sobrang masigla, ngayon sobrang malungkot guys. Tatlo na naman na fatteners po natin yung namatay. And ayan, kung mapapansin ninyo, wala na po yung mga inahin po natin dito at mga boars. Ayan, wala na din maingay. Yan, ubos po lahat, walang natira na malalaki. Yan yung nag-iisang native dyan. Hindi na rin kumakain yan masyado. Ito may 8 pa tayo dito. Medyo langanin na din po. 8 bagong walay yan guys. Ito may mga patay naman dito guys. Pasensya na madilim. May mga patay na naman dito ng mga biik. Ito kasi hindi pa naiwalay ito. Namatay na yung nanay nila. Flashlight natin. Yan. Patay na itong iba. Libingin natin. Merong 2 patay. 3 pa yung buhay dyan. Grabe guys, ang laki ng lugi. Tsaka sobrang pagod dun sa ilan yung breeders natin. Ang lalalim ng hukay noon. Alam mo, 13 yata yun. Yan guys, yan yung namatay ngayong araw na naman. Sobrang sakit guys. At saka yung problema natin guys, dami pa natin fatteners dito, araw-araw napapakain pa tayo. So patuloy pa tayong gumagastos guys. Hindi pa dumarating yung result ng blood sample natin. Para kung iisip nga siya guys, makal na natin lahat ng baboy na meron tayo dito. Tsaka pagod na din ako, suko na ako guys. Gusto kong ilaban ng mga ito pero naghihita ko unti-unti, nanghihina na din sila. So pero hindi naman pwede na hindi pa natin pakainin. So patuloy pa rin po natin na binibilihan ng feeds kahit last money na po natin. Hindi ko alam, bahala na po kung paano ulit tayo mag-start. Bahala na po ang Panginoon sa atin kung ano na naman yung kabuhayan na pwede natin umpisahan. Dito guys, ayan mga nanghihina na din mga to. So sana may result na kaagad para hindi na po tayo mahirapan din masyado. Tsaka kapag makal na kasi ito guys, parang may support yung municipality na sa paghukay. So makaka-request tayo ng backhoe para sila na po maghukay. Malaki na din kasi po yung nagastos ko sa pagpapahukay. 2-3 yung hina-hire ko pa para maghukay. Tsaka hindi ko mabuhat yung mga baboy na nangamatay dito. Halos 3-4 sabay-sabay po yun. So ganun po kahirap po yung nangyari po dito sa ating babuyan. At hindi lang ganun-ganun po yung pagkain po na provide po natin sa kanila. Almost 2 years na inalagaan natin, pero yon. Ito madami pa tayong pinapakain dito guys. Pero kung mapapansin ninyo, yan, nananamnay na yung iba. Yan, biruin nyo po yan. Isang sako po, isang araw pa pong ginagastos po natin dito. Nananamnay na po na yung iba. So sakto sana ito guys pang December sana na lilitsunin, or kahit ngayon pwede nang lilitsunin siya guys, pero gano'n naman nangyari. Yan, medyo masama ng pakiramdam yan pati yung isa namumula na guys. So hopefully next week po matapos na tayo sa problema natin dito. Kung iisip man po siya, may clear na natin lahat ng baboy dito kasi
hindi na okay din po yung ambience ko po na palaging nandito po sa ating farm. Minsan natutulala na lang po ako dahil napamahal na po sa akin yung work nito. Actually, nag full time na po ako sa pagbababoy. Pero, ganun talaga. So, pangalawa na po ito na nangyari po sa akin. Last 2021. Yan guys, eh. Grabe. Halos araw-araw, ganyan, yung iba sobra pa. Yung mga nauna pong kung hindi ko pa na-upload guys, kasi naantay ko yung result ng blood sample po natin kung ano nga pang sakit ang tumama po dito sa atin. So, mahirap po yung negosyo ngayon sa pagbababoy. Malaking risky po talaga. Pero sumusugal pa rin po tayo kasi yun nga po yung negosyo po natin. Mahirap naman po magkuhan kaagad iba ng negosyo kung ito po yung nakasanayan po natin. Pero sa ngayon siguro kinakailangan ko pong maghanap ulit ng pangkabuhayan para makapag-start po muli kami. So hindi ko alam kung paano. Pero hopefully by January ay makapag-start po ulit tayo or December, para preparation po sa pagbasok ng bagong taon ay meron din tayong stable ulit na pagkakakitaan para sa ating pamilya. Lalo na at hinahandaan ko po yung bunso din namin sa kanyang pag-college after yung mission po niya. So medyo malaking gastusin guys. So ito po yung prepare ko talaga, yung pagbababoy para i-sustain po yung pag-aaral po ng mga anak ko. Pero ganito na siya. Pero I know na God will provide po kung ano yung maganda para sa amin. So sa Panginoon lang po tayo magtiwala. Yan po guys, thank you po sa panonood.